Community of Nations, pagka tiningnan nila yung South China Sea, wala silang makikitang West Philippine Sea. Sa kabila nito, iginiit ng kongresista na kaisa siya sa laban para sa karapatan natin sa ating EEZ. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Atin yan. Binanatan din at hinamon ni Marcoleta si Tariela. Huwag tayo magpapaka-at magpapaka-ignorante. Katulad ng Commodore na yon. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin, kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa wala siyang naiintindihan. Wala pong madideceive kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na, we are all claimants dito po sa panig ng South China Sea. Several of us, Philippines, China, Vietnam, hindi po natin alam ang Vietnam has the most features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo, 8, Malaysia, 14, Taiwan, 1. Kasi parang hindi naman umaalis doon sa area. Well, we don't have the means na paalisin. Hindi naman, buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine na papupuntahin natin doon para matulak silang palayo. Wala naman tayong ganun. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin... narinig po ninyo, sabi ni Bobong Marcos, tinanggap niya, inamin niya. Wala tayong submarine, wala tayong aircraft carrier, wala tayong frigate, wala tayong destroyer, wala tayong air support. Paano mo pa aalisin yun? Ngayon, anong problema? Bakit natin inaaway ang mga yan? Bakit tayo nagkikipagburdago lang sa kanila kung wala tayong ibubuga? Alright, Reaction TV page, nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, ha? Nasa kalagitnaan po ng usap-usapan itong si Senator Congressman Rodante Marcoleta patungkol sa West Philippine Sea. At nagipag-away pa yata o nagipagsagutan pa itong si Commodore Tariela sa kung ano bang tatawagin, West Philippine Sea o South China Sea. Di po ba mga ka-reaction? Yan po ay ating pag-uusapan ngayon. Ano ba? Problema ba yun kung tatawagin nating South China Sea yun? Pag tinawag ba nating South China Sea yun, hindi na sa atin? Pag tinawag ba nating West Philippine Sea yun, sa atin na? Yan po ang usapan dyan eh. Di ba? Ibig mo ba sabihin, pag tinawag nating, ano ba yung lugar sa Pilipinas na, Dakota o yun? Di ba Dakota? May Dakota sa Amerika, di ba Dakota? O may Dakota din dito sa Pilipinas? Ibig mo ba sabihin, pag-aari ng Amerika yung Dakota? Di po ba mga ka-reaction? Iyak itong si Tariela eh. Iyak itong si Tariela, mga ka-reaction. Nung sinabi ni Senator Congressman Rodante Marcoleta, pakinggan po natin ito ha. Pakinggan natin ito. Pero bago po yan, yung mga bago sa ating channel, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Ayan po mga ka-reaction, tayo lamang po ang YouTube channel na nagpasulat sa pangalan ng ating Pangulong Duterte. Ayan po, Reaction TV PH. Thank you, President Mayor Duterte. Ayan po mga ka-reaction ha. Hindi po tayo dilawan, pinklawan, loyalista ha. Malinaw po ha. Tayo po ay Duterte vlogger. Okay po, malinaw ha. Baka sabihin nyo, ba't ko ginaganyan-ganyan yung mga... Okay, malinaw. Umpisan po natin ha. Congressman Marcoleta, Director, kasi sinabi mo kanina, we must empower our people. Tama naman yun. We have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang eh. Halimbawa kanina, sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin, But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea.
Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. The complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po, nagiging vulnerable tayong lahat eh. Ang sinasabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Sir, sa totoo lang po, if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people, to educate them all, wala pong madideceive kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na, we are all claimants dito po sa panig ng South China Sea. Several of us, Philippines, China, Vietnam, hindi po natin alam ang Vietnam has the most features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo, 8, Malaysia, 14, Taiwan, 1. Pero po, kaya po nagsimula dito, yung mga tao natin, mga kababayan natin, kahit na pong i-feed mo sa kanya, akala niya yung totoo because we were unable to educate them. We have not enlightened them as to the complications of the South China Sea. What is the South China Sea? Di mo ba? So, doon po tayo magsimula. Ngayon, magdi-discuss tayo. We will repel this. Mahirapan din po eh. So nagiging biktima po lahat ang kababayan natin. Kahit na po dito sa ating kapulungan ngayon, hindi pa nila alam kung ano-ano po ba ino-occupy ng China. Hindi po territory ang issue in the South China Sea. Ang issue dito is our maritime rights. The maritime rights designated by our exclusive economic zone. These are not territories under public international law. So, kailangan po tayong mag-educate. Tama po kayo sa premise nyo kanina, but until and unless you are able to educate our people on the complex issues surrounding the South China Sea, pare-pareho tayo pong mabibiktima. So yun muna, Mr. Chair. Maraming salamat, Congressman. I agree with you. But with all due respect, the policy of the government about the West Philippine Sea must be followed by all of us. Because people governing this country is elected by the people, and having a policy like what was delivered by the Coast Guard of this country, we have to adhere with that. So doon po mga ka-reaction, malinaw na malinaw, in-explain lang po ni Senator Congressman Rodante Marcoleta na there is no such West Philippine Sea. Tayo po ang nagtawag doon sa West Philippine Sea. Pero sa international community, yung buong karagatan na yun ay South China Sea. Hindi naman po ibig sabihin na tinawag nating South China Sea yun, ay pag-aari lahat ng China yun. Hindi po. Yung lugar na yung pangalan nun, South China Sea. Sa Amerika, merong New Mexico. Ibig po ba sabihin yung Mexico na yun, pag-aari ng Mexico? Sa Pilipinas, meron tinatawag na Mexico rin, sa Pampanga. Ibig mo ba sabihin, yung Mexico na yun, pag-aari na naman ng Mexico? O sa Maynila, merong Dakota. Ibig mo ba sabihin, Dakota, pag-aari ng Amerika? Kasi sa Amerika, may Dakota talaga, yung original na Dakota. Di po ba mga ka-reaction? Kaya dito, ibig mo ba sabihin, yung Chinatown sa Maynila, pag-aari ng China yan kasi Chinatown? Hindi nyo kasi naiintindihan ang pinapaliwanag dito ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Yung West Philippine Sea, pinapaliwanag lang na tayo ang naglagay ng pangalan doon, West Philippine Sea. Pero pag tinignan mo sa mapa ng mundo, walang West Philippine Sea. Yun ang sinasabi natin. At ang sinasabi ni Senator Congressman Rodante Marcoleta, tayo ay claimant. Claimant din ng China, claimant din ng Vietnam, claimant din ng Malaysia, claimant din ng Taiwan. Ibig sabihin, pinag-aaway-awayan pa nila yan. Pinag-uusap-usapan pa nila yan kung kanino yung mga isda na naroroon at gasolina at langis na naroroon. Hindi po teritoryo yun. Ang tinatawag doon ay economic zone. So, sabi ng iba, pwedeng tawagin teritoryo. Okay, sabihin na natin teritoryo yan. Exclusive economic zone. Ngayon, pag binabalita natin West Philippine Sea, hindi pa natin in-explain sa taong bayan bakit nagkaroon ng West Philippine Sea. Sino ang nagtatag ng West Philippine Sea?
Di po ba mga kareaksyon? Yun ang ini-explain ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Pag pinalitan mo na bang West Philippines yan, ibig mo ba sabihin mapapasa atin na? Pag tinawag mo bang West Philippines yan, ibig mo ba sabihin mawawala na ng karapatan yung China, Malaysia, Vietnam, Indonesia, whatever yung Taiwan? Ibig mo ba sabihin mawawala na sila ng claim dyan? Pag tinawag mo ng ibang ano yan, ng ibang pangalan yan? Di ba mga ka-reaction? Kaya dito, hindi nauunawahan si Senator Congressman Rodante Marcoleta na bakit? Ito, pakinggan po natin itong balita na to. Pumalag po si Tariela mga ka-reaction eh. Kasi po ang mga tao na to, pinipilit nila yung bagay na pinapakain sa taong bayan na hindi naman nila ine-explain bakit nagkaroon ng ganyan, bakit pinalitan natin ng ganyan. Di po ba mga ka-reaction? Hindi naman ibig sabihin pinalitan mo yung isang pangalan ng isang lugar. Halimbawa, Maynila, di ba? O yung ano ba yun? Yung Pateros. Tsaka ano ba yung pinag-aawayan ng Makati tsaka Parañaque ba yun? O di ba? Kahit anong palit mong pangalan dyan, kahit ilagay mo pa sa Makati yan, o ano yung Parañaque ba yun? Yung sa may, ano ba yun? Yung pinag-aawayan nila? O ngayon, saan napunta? Natanggal sa Makati, di ba? Yun ang sinasabi natin dyan. Kasi lilitaw at lilitaw dyan, mga ka-reaction. Hindi naman yung pangalan ng lugar. Lilitaw at lilitaw dyan kung kanino sinong may malakas na armas. Di po ba mga ka-reaction? Hindi naman dahil, pag sinakop ka ng isang bansa, hindi mo sila kayang labanan, ano mangyayari sa iyo? Di ba? Kung hindi ka tutulungan ng iba't ibang bansa, makukuha ka niya. Katulad ng Ukraine. Kahit pangalanan mo pang pangalanan ng Ukraine, yung kinuha ng Russia, di ba may kinuha pong lugar yung Russia dyan? Bakit hindi kayang bawiin ng Ukraine sa kanila yun? Bakit? Anong problema ng Ukraine? Sa kanila yun, di ba? Kinuha ng Russia, anong problema sa kanila? Hindi nila kaya yung armas ng Russia. Ganyan din po nagiging problema natin sa South China Sea. Sabihin na natin sa atin lahat yun, yung mga isla na yun. Kinuha ng Vietnam, kinuha ng Malaysia, kinuha ng Taiwan. Bakit hindi natin kayang kunin sa kanila? Kaya ba natin silang labanan sabay-sabay? Yun ang pinag-uusapan dyan. Hindi naman dahil tama ka, lagi ka nananalo. Di po ba pabor po tayo sa atin yun. Pasok po sa exclusive economic zone natin, yung EEZ natin. Pasok yun. Pero pasok ba ang armas natin para kunin yun? O pakinggan po natin si Tariela. Ignorante raw ang paggamit ng pangalang West Philippine Sea. Yan ang mainit na buwelta ni Congressman Rodante Marcoleta kay PCG spokesperson Jay Tariela na binatikos ang sinabi noon ng kongresista na walang... Meron po ba kayo narinig na salitang ignorante? Hindi ko lang, baka hindi ko lang masyadong narinig Pero ang pagbabalita po ng mainstream media, ignorante raw. Pakinggan po ninyo. Ignorante raw diba? ang paggamit ng pangalang West Philippine Sea. Yan ang mainit na buwelta ni Congressman Rodante Marcoleta kay PCG spokesperson Jay Tariela na binatikos ang sinabi noon ng kongresista na walang West Philippine Sea. Sagot naman ni Tariela, gumagawa lang ng problema si Marcoleta. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Galing po gumagawa ng problema si Marcoleta. Paano makakagawa ng problema si Marcoleta? Tariela, paano makakagawa ng problema si Marcoleta? Para sinabi lang niya yun na West Philippine Sea na kayo ng West Philippine Sea. Hindi nyo ini-educate yung taong bayan. Sino ba naggumawa ng West Philippine Sea? Di po ba mga ka-reaction? Ini-explain natin yan. Hindi naman dahil tinawag na South China Sea yan. Sa kanila yan. Paano yung Pacific Ocean? Paano yung Pacific Ocean? Sino may-ari ng Pacific Ocean? Pacific. Sino may-ari ng Mediterranean? Mediterranean? Di po ba mga ka-reaction? Pacific. Yung Atlantic Ocean, sino may-ari? Atlantic, ganon. Oy, Tariela, ayusin mo. Nawawala na sa level yung psychological revelation mo. Kung pakinggan po natin yung mainstream media. Ignorante raw ang paggamit ng pangalang West Philippine Sea. Yan ang mainit na buwelta ni Congressman Rodante Marcoleta kay PCG spokesperson Jay Tariela na binatikos ang sinabi noon ng kongresista na walang West Philippine Sea. Sagot naman ni Tariela, gumagawa lang ng problema si Marcoleta.
Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta versus Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela. Lalo pang uminit ang bangayan nila tungkol sa West Philippine Sea. Bumuelta kasi si Marcoleta sa banat sa kanya ni Tariela tungkol sa sinabi ng kongresista na walang West Philippine Sea. Sa programang News and Views ng One News, nilinaw ni Marcoleta na hindi siya tutol sa pagtawag ng West Philippine Sea sa dagat na sakop ng ating exclusive economic zone. Pero giit niya, hindi naman daw kinikilala ng international community ang pangalang West Philippine Sea. The world, the community of nations, pagka tiningnan nila yung South China Sea, wala silang makikitang West Philippine Sea. Sa kabila nito, iginiit ng kongresista na kaisa siya sa laban para sa karapatan natin sa ating EEZ. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo, atin yan. Binanatan din at hinamon ni Marcoleta si Tariela. Huwag tayo magpapaka-at magpapaka-ignorante. Katulad ng Commodore na yon. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin, kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa wala siyang naiintindihan. Sagot ni Tariela na kasisira raw ng loob na marinig mula sa isang mambabatas ng 19th Congress na nagpasa ng Philippine Maritime Zones Act na nag-ugat daw sa pagiging ignorante ang paggamit ng West Philippine Sea. Giit ni Tariela, tinatanggap ng sambayanan ang pangalan. Sumisimbolo rin ito sa karapatan natin sa ating EEZ. Ginagamit din daw ang pangalang West Philippine Sea ng militar at ng Coast Guard na lagi raw naharap sa panganib sa tuwing sila ay nagpapatrol. Tanong ni Tariela, paano tayo susuportahan ng buong mundo kung tayo mismo ay minamaliit ang pangalang West Philippine Sea? Kung tutuusin, wala rin daw issue rito, maliban na lang kay Marcoleta na gumagawa raw ng problema. Tanong pa ni Tariela kay Marcoleta kung naniniwala naman daw ang kongresista na bahagi ng exclusive economic zone ang West Philippine Sea. Ano raw ba ang dapat na itawag dito? Nauna na ring humirit si Pangulong Bongbong Marcos na paraan nito ni Marcoleta bilang aniyay kandidato para makakuha ng atensyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. O di ba? Sumausaw pa si Bongbong Marcos. Di ba mga kareaksyon, yun ang sinasabi natin, Tariela. Kahit ano pang itawag mo dyan, kahit ano pang pangalang itawag mo dyan, ang tanong, meron ba tayong kakayahan? Ito, pakinggan natin si Bongbong Marcos, ha. Dito medyo may punto si Bongbong Marcos, eh. Pakinggan natin, ha. John A.U., People's Journal. Good afternoon, sir. Sir, just would like to get your thoughts on Representative Marcoleta's statement that there is no such thing as the West Philippine Sea. Okay. He's expressing his opinion. When I see him, lulukuhin ko siya. He's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? So, tama yung ginawa na for a candidate. Ngayon, ever talking about him na. magaling talaga siya sa ganun. Sir, yung Chinese monster ship nasa West Philippine Sea for more than a month now, how are you going to respond to this? Will you change your approach? Kasi parang hindi naman umaalis doon sa area. Well, we don't have the means na paalisin. Hindi naman, buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine na papupuntahin natin doon para matulak silang palayo. Wala naman tayong ganun. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin... narinig po ninyo, sabi ni Bongbong Marcos, tinanggap niya, inamin niya. Wala tayong submarine, wala tayong aircraft carrier, wala tayong frigate, wala tayong destroyer, wala tayong air support. Paano mo pa aalisin yun? Ngayon, anong problema? Bakit natin inaaway ang mga yan? Bakit tayo nagkikipagburdago lang sa kanila kung wala tayong ibubuga? Ikukwento ko na naman sa inyo yung nangyari po dyan sa Argentina, dyan sa Falkland Island. Yung Falkland Island, napakalapit po lang po sa Argentina yan. Napakalapit po sa Argentina. Yung pong nakarating na sa Falkland Island, yung pong mga seaman dyan na nakarating sa Falkland Island, alam po ninyo yung Falkland Island. Yan po ay malinaw na malinaw, pag-aari po ng Argentina yan.
ang layo po ng Argentina sa UK. Ang layo po ng Argentina sa Britain. Ngayon, bakit yung Falkland Island na yan ay hindi makuha sa kontrolado po yan ng mga British, mga Briton? Bakit? Nagkaroon po ng digma noong 1980s, early 1980s. Nagkaroon ng digmaan. Sumugod yung Argentina. Naubos yung Argentinian. Naubos yung Argentinian. Kaya hanggang ngayon po, nasa state pa rin sila ng war technically. Gusto pa rin kunin ng Argentina yung Falkland Island. Kasi galit na galit ang Argentina na nasa likuran lang nila ay mga Briton. Dahil wala silang means na labanan ang Briton hanggang ngayon, hindi po nila makuha yung Falkland Island. Yan po ang ating katayuan ngayon. Noon merong sinasabi ang Pangulong Duterte na magkaroon na lang ng cooperation, parang pumapayag naman yung China, 60-40. 60 sa Pilipinas, 40 sa China. Sila lahat ang mga gagastos. Pang-drill ng langis, pang-kuha ng langis. Kung hindi po ako magkakamali, kumpleto po sila ng mga kagamitan. Pero ang tanong po mga ka-reaction, bakit hindi pa tayo pumayag doon? Dapat pumayag na tayo doon kesa naman sila lang ngayon na nakakakuha lahat ng mga resources ng lugar na yun. Hindi po ba mga ka-reaction? Bakit? Kasi nakikinig tayo kay Uncle Sam, ganun. Diba? Magpapadala si Uncle Sam dyan, tutulungan niya tayo. Bakit ngayon nagrereklamo si Bobong Marcos na wala tayong mga armas para paalisin sila? Anong ginagawa nyo dyan? Hindi nyo naman pala sila kayang paalisin. Anong ginagawa natin dyan? Hindi nyo naman pala sila kayang paalisin. Di po ba mga ka-reaction? Yun ang tinatanong natin ngayon. Bakit? Anong dahilan kung bakit natin ninaaway ang China na hindi naman dapat natin awayin kasi kapitbahay natin yan? Di po ba? Siyempre, maiinis ang China sa atin. Yung EDCA, nagkusaan-saan na naglagay ng armas yung Amerika. Alam mo naman natin na may idwaan yan China tsaka Amerika, hindi naman tayo kasama dyan. Ano ba naman yung West Philippine Sea? Yung maliit na isla na doon, kung kinuha ng China yun, pag malakas na tayo, di bawiin natin sa kanila. Di ba, magpalakas muna tayo, katulad ng Hong Kong. Di ba, kontrolado dati ng British yan. Dahil hindi nila kayang kunin sa British nung panahon yun. Nagpalakas muna ang China. Nung malakas na ang China, tinaboy nila ang British. Di sa kanila ulit, nakadevelop pa ang Hong Kong. Di ba, Macau, ganyan din ang Macau. Hindi na kayang paalisin ng China yung mga sumasakop sa Macau ngayon. Asensado pa ang Macau, pinabayaan lang nila. Nung malakas ng China, tinaboy nila yung mga Ganon yun. Hayaan natin silang i-develop yung lugar. Tayo magpalakas. At kapag kaya na natin silang burdagulin, meron na tayong nuclear bomb, yun. Pwede. Pero, hanggang hindi natin kaya. Tingnan nyo yung Taiwan. Ang lit lang ng Taiwan. Hindi kaya basta-basta sakupin ng China yan. Kaya nila. Uubusin nila yung mga kalahi nila doon. Uubusin nila yung mga Taiwanese doon. Kaya nilang ubusin. Pero marami ring mauubos sa mga Chinese. Sigurado lang yun. Alam naman nila, kalahi rin nila yun. Ba't gagawin nila yun? Hintayin nila yung tamang timing. Na yung nakaupo sa Taiwan ay pro-China. Di ba? Pag pro-China yung nakaupo sa Taiwan, pwede. Backdoor yun. Yan ang at least umamin si Bobong Marcos, hindi natin kayang tabuyin. Nasa tabi na nga ng Zambales, Huwasan yung yung si Uncle Sam, ba't hindi tayo tinutulungan? Di ba? Di ba nila kayang itabuyan? Kaya, di ba? Magkakagulo. Magkakagulo nga lang. Ngayon, tingnan nyo yung Ukraine. Nakikipaglaban sila lang. Pero nung panahon wala pang gera, sino yung nambubuyo? Si Biden? Nung pumalag si Zelensky, nilusob siya ng Russia, meron bang mga bansa na tumulong sa kanila? Pera na lang yung pinapadalan sila ng armas. Siyempre, papadala siya, sige, labanan mo, padalang kita ng jet fighter, padalang kita ng ngayon, gumegera US versus Russia, pero ang ginagamit niya sundalo, Ukraine. Di ba?
Mautak eh. European Union versus Russia. Ang ginagamit ilang mga sundalo, Ukraine. Di po ba? Ngayon, yung Russia, sakop na sakop sa Ukraine, nauubos ngayon yung Ukraine. O gusto mong mangyari sa atin yun? Imbes na yung lilitaw, lulubog na isla na yun, yun lang ang kinuha ng China. Ngayon, nasa tagiliran na natin sa Zambales. Sabi niya, gusto nyo, pati Zambales, gitin namin may magagawa tayo, wala. Pero, ready ba tayong magbuwis ng buhay para sa ating minamahal na bayan? Ready tayo. Kahit, lahat tayo handa dyan. Lahat tayo ay handa. Na kapag merong hindi makatarong ang pagpasok dito ng mga ibang lahi, kahit malalakas pang armas nila, lalabanan natin ang mga yan. Makikipagpalagan tayo sa mga yan, hindi natin bibitawan ang ating bayan na basta-basta lang. Pero naman, kung alam naman natin hindi naman kinakailangan magkaroon ng gera, kung hindi naman natin kinakailangan magkagulo, kung hindi naman kinakailangan dumanak ang dugo ng bawat Pilipino para lamang sa mga ibang bayan na kaaway ng bansang yan, ay wag naman. Di po ba mga kareaksyon? Bakit yung bang kiniklaim ng Vietnam, hindi rin natin kiniklaim yun? Kiniklaim din natin yun. Yung bang kiniklaim ng Malaysia, hindi natin kiniklaim yun? Kiniklaim natin yun. Bakit sa China lang tayo nakatutok? Namo! Diba? Bakit sa China lang tayo nakatutok? Kung palang yung kiniklaim ng Vietnam, kiniklaim ng Malaysia, yung Sabah. Sa atin yun, di ba? Tanungin mo yung tatay mo. Ba't napunta yung Sabah sa Malaysia? Di ba mga kareaksyon? Kaya dito mga kareaksyon, ang malaking usap-usapan dito, anong problema nyo kay Senator Congressman Rodante Marcoleta? Ano ang pangalan ng komodor na to? Tariela, anong problema mo kay Senator Congressman Rodante Marcoleta? Pag-explain nga, hindi dahil ibig sabihin tinawag nating West Philippines yan, sa atin na yan. Hindi ibig sabihin tinawag nating West Philippines yan, mas malaki na ang kapangyarihan natin kaysa sa kanila. Di po ba mga ka-reaction? Hindi porket tinawag mo na, naku po, yan ang sinasabi natin. Pag ang kaisipan mo ay ang tawag doon, napaka-kitid ng iyong pangunawa sa sinasabi ng isang taong matalino, hindi kayo magkakaintindihan. Aning ang ini-explica lang ni Senator Congressman Rodante Marcoleta, bakit hindi nyo in-explica sa mga taong bayan, paano nagkaroon ng West Philippine Sea? Yan ba ay bagong pangalan? Yan ba ay bagong nilagay lang natin ng pangalan para hindi masyadong mapersonal yung ating claim na tatawagin natin South China Sea? Tapos kiniklaim natin yung Spratly Island, Scarborough Island, para lamang masabi natin na, hindi naman South China Sea yan, West Philippine Sea yan. Pangalan ng lugar, West Philippine Sea, South China Sea. Pero hindi naman ibig sabihin, yung lahat ng lugar dyan, Zambales, lahat yan, dire-diretso yan, Bataan, Cavite, lahat yan, South China Sea yan. Ang tawag dyan, South China Sea. Hindi ibig sabihin sa China yan. Lahat yan sa China. Ako po. Sa kapila, yung Pacific, Atlantic, yung Pacific Ocean, anong basta may-ari niyan? Taiwan lang, tayo lang, Pacific. Mediterranean. Ibig sabihin Mediterranean, Greece lang ang may-ari. Di ba? Atlantic Ocean. Sino may-ari ng Atlantic Ocean? West Philippine Sea nga. Yung ginawa nating pangalan, West Philippine Sea. Para medyo komportableng pumupunta doon ng mga Pilipino. Saan tayo pupunta? Punta tayong West Philippine Sea. Pero sa totoo niyan, South China Sea yun. Yun ang ini-explain ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Yun ang ini-explica niya. Paano nagkaroon ng West Philippine Sea? Paano ginawa natin? Sinabatas natin. Yung pang batas natin, nire-recognize ng ibang bansa. Nire-recognize ba yan? Di ba? Gulf of Mexico, kanino yun? Sa Mexico, walang parte yung Amerika doon. Kaya sinasabi natin dito, mga ka-reaction, sa bawat bansa yata, mayroong Chinatown eh.
Ibig mo ba sabihin lahat ng Chinatown sa China yon? Kaya dito mga ka-reaction, kung hindi malawak ang yung pag-iisip dito, kung hindi malawak ang yung pangunawa dito, matatangay ka ng mga taong bobo eh. Buti naman si Bobong Marcos, tinanggap niya na hindi natin kayang paalisin. Sabi nung tumatawag yung mga Coast Guard natin, sabi nila, tatagalugin ko na lang po. Oo, kayong mga in-check, umalis kayo dyan. Philippines Exclusive Economic Zone yan. Sinabi ng United Nations na binigay na sa amin yan. Lumabas na kayo dyan. O, labas. Sinabi ng United Nations. O kaya tatawagin namin ng mga authority at kayo palalabasin dyan. Sinong authority tatawagin ng mga Coast Guard natin? Tatawagin niya yung si Uncle Sam? Di po ba merong mga ganun eh? Hindi ko lang may palabas ngayon. Wala na sa ko. Oh, mga chinok kayo, lumabas kayo dyan, nasa Pilipinas na kayo. O sabi ng in-check, Ching Chong Chang, wala kaming pakialam sa inyo. Palabasin nyo kami kung kaya nyo. O hindi nyo kaya, o manahimik kayo. Ibig nyo po ba sabihin, minamaliit ko yung ating mga Coast Guard? Hindi po. Mahal na mahal po natin ang mga yan. Kaya nilang ibuwis ang kanilang buhay para sa bayan. At ready sila. Ready sila, kaya nga meron silang, ready sila. Kahit mga bangkang papel lang ang gamit ng mga yan, ready ang mga yan. Kaya lang, reasonable ba? Reasonable ba? Tuloy natin ang sinabi ni Bobong Marcos. Is that we will just continue to defend our territorial, our sovereignty. And umaalis doon sa area? Well, we don't have the means na paalisin. Hindi naman, buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine na papupuntahin natin doon para matulak silang palayo. Wala naman tayong ganun. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Yun lang. Kahit ano pang ang iniisip na ano bang mission ng Coast Guard, ano bang mission ng Navy to protect the territorial integrity of the Philippines. So that's what they will do. They will continue to do that no matter what any other foreign power does. That is what we will do. When we detect the presence of a foreign vessel who is beginning to intrude or coming close already to our coastal waters, papupuntahan natin ang barko. And we will challenge them. And we will make sure that they know that this is what they are doing is illegal. Of course, they will counter saying that they're doing regular peacekeeping law enforcement patrols. But they will always find they will always find the Philippine presence no matter what they do. Kahit na kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. We will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. That's their mission. And if their presence helps to, kasi kung minsan napapaalis nga nila kahit yung malalaking barko, then better. Then then they will have achieved what they are supposed to do while they're patrolling our waters. Sir, last na lang from me. Sir, last week you said na you had a deal with China. You nagbigay kayo ng kondisyon sa China na you will pull out the Typhoon missile if and when China will stop its aggression. Nag-respond na po ba ang China about it? No. I didn't expect them to either. Because no, I didn't expect them to, and they haven't responded specifically. They've responded in general terms, saying that what they do is a lawful exercise in law enforcement and all that. But no, nothing specific on the missiles, nothing specific about the reduction of tension, the reduction of the aggressive moves, and nothing like that. Wala kaming napag-usapan na gano'n. So narinig po ninyo sinabi ni Bobong Marcos, mga ka-reaction. Depending them, maganda yun, nandun tayo. Yung presence natin dapat nandun.
dapat nandun ang presence natin. Pero para mawala na po yung banggaan, para wala na yung pagle-laser, para mawala na yung water cannon, para wala na yung burdagulan dyan, ba't hindi natin sila kausapin ng maayos? Bakit hindi po tayo makipagkaibigan sa kanila? Bakit hindi po natin sila pakalmahin? Bakit natin sila ginagalit? Anong dahilan? Bakit natin sila ginagalit? Ginagalit natin ang mga katabing bahay natin ng walang dahilan. Di ba? Nakakapangisda naman tayo dun. Lalo tayo hindi makakapangisda dyan. Lalo tayo mahihirapan dyan kung galit yung kapitbahay natin. Pero kung naramdaman ng mga yan na kaibigan nila tayo, in the first place, sabi nga, wala namang magagawa si Bobong Marcos. Wala naman tayong magagawa. Kahit ano pang gawin ng China, kahit dumikit pa sila sa Manila Bay, wala tayong magagawa. That is the reality. That is the reality. Kahit pumasok pa sila, labas-pasok sa ating teritoryo, wala tayong magagawa. That is the reality. Tanggapin natin ang realidad. Ngayon, anong gagawin natin? Makikipagburdagulan tayo sa mga yan? Makikipagganyanan tayo? Sige, ano. Wala. Bakit hindi natin sila kaibiganin? Bakit hindi tayo magkaroon ng malusog na pakikipag-ugnayan sa kanila? Di ba? Pag-usapan natin yung common ground na paano tayo uunlad bilang isang magkatabing bahay. Yung Scarborough, yung Spratly sa amin yan. Sasabihin ng China sa amin din yan. O pag-usapan natin yan sa ibang panahon. Pero naman, pakisabi naman sa mga Coast Guard ninyo, sa mga Navy ninyo, na wag naman ganyan, nakakaawa naman yung kababayan namin. Mga bangka lang yung pangisda nila, tapos binobomba sila. Sana naman, kahit konting humanitarian na purpose o consuelo de bobo man lang, wag nyo nang bombayin. Diba? Kawawa naman sila, diyan sila nabubuhay. Siguro hindi naman ganun katigas ang puso ng mga inchik para gawin nila sa Pilipino yun. In the first place, ang Pilipino naging santungan din ng mga Chinese. Di po ba mga kareaksyon? At hindi natin alam, ang nananalaytay sa ating mga dugo, meron tayong mga inchik na mga kamag-anak. Di ba? Hindi natin alam eh. Meron tayong mga Chinese na mga ancestor. Hindi natin alam. Kasi ang Pilipinas ay melting pot. May Chinese dyan, may mga African, yung mga Ita, yung mga Western, di ba? Mga Malay. Naghalo-halo po sa Pilipinas. It's a melting pot. Kaya dito mga kareaksyon, palagay ko lang napaka mali po ang approach natin. Masyado tayo naniniwala kay Uncle Sam na sinasabi ni Uncle Sam, pag inatake ang aking kaalyado ay para na rin akong inatake. O tanungin mo si Uncle Sam, Bobong Marcos, inaatake kami sa West Philippine Sea. Yung barko ng China nasa loob na ng aming special economic zone. Anong ginagawa ninyo? Wala. Ganyan lang ang ginagawa ninyo. Hindi nyo sila kakausapin, hindi kami tutulungan. Wala nga. Huwag na tayo maging bobo. Kaya itong si President Rodrigo Roa Duterte, dumikit siya sa China, sa Russia. Hindi siya pumunta ng Amerika. Kasi hindi interest ng Pilipinas ang interest ng Amerika. Hindi interest ng Pilipinas ang interest ng China. Hindi interest ng Pilipinas ang interest ng Russia. Ang interest ng Pilipinas ay interest ng Pilipinas. So dapat alam mo kung paano mo maging liyamado ka sa interest na usapin, especially patungkol sa international community. Yun lang po mga kareaksyon. Sana nakatulong po ang konting pagpapaliwanag natin sa atin. Makikipagbakbakan po tayo dyan pag may pumasok na ibang lahi dyan. Ang tanong, may matitirang buhay sa atin. Syukran. God bless you all. Duterte! 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 Bye. Oy, Tariela! Umayos ka! Anak ka ng anak ka ng anak ka ng pulis sa may Pampanga. Nanay mo'y malang, nanay mo'y malang, nanay mo'y malang, tik ang pilik mata. Ikaw ay demon, ikaw ay demon.
Ito po'y dinededicate natin sa mga tuwad ko